what's up mga kabalen? So, balik vlogging na tayo. So, pasensya na, sobrang tagal, hindi ako nakapag-upload. Grabe, dami nangyari. Kasabay-sabay eh. So, unang-unan, dami ng project namin. Masyado kaming occupied. Kahit 12 hours a day na kami, kulang pa yung 12 hours. Tapos, nagbakasyon na rin ako. And then, yung kasing driver's license, medyo sineryoso ko yung pagkuha. Hindi kasi biro yung driver's license. Yung exam dito talaga, kung hindi mo masatisfy yung minimum na requirement nila sa pagdadrive, magfe-fail ka talaga. Hindi sila magdadalawang isip na i-fail ka. Last yung yung mic ko nasira. Naapektuhan yata yung phone ko, nabagsak siya last time, so hindi ko mapagana yung mic. Buti na lang may phone na binibigay yung company namin, siyang gamit ko ngayon. iPhone SE lang siya, pero ang ganda rin pa rin ng quality niya. So, salamat sa company namin. So ngayon kasi may event dito. Not sure yung exact na event. Like yun, may mermaid na nag-show doon. And ang sabi sa akin ni Ate Jo, may ngayon, parang sale ng mga second-hand items. Check ko kung ano yung meron. Check lang, hindi bibili. Kaya samahan niyo ako. So ito, mga buildings na yan. Isa yan sa mga magagandang structures dito sa Perth. Ito yung State Library. Then ito is dito yung museum ng Perth. Kahit ako hindi pa ako nakapasok dito. So yan. May parang fee lang siya. Hindi ko lang alam magkano. Check natin. So yun yung fee niya. 15, 10, mga 50 years old member sa sila. Balik na tayo sa vlogging. So, kumusta kayo mga kabalen? So, it's been a long time nung mag-class vlog tayo nga. Tulad na nabanggit ko. So, at the moment, nandito ako sa Perth City. So, yung sa likod ko, yun yung Hackett Hall. And then yung isang side dito, yung pinakita ko din which is yung WAMC. Yung pangalan ng place na pinunta namin, yun sa Albany. Ito yan, yung mga videos ko doon. So yun, na-reach natin yung top ng Granite Skywalk. Ito yung view ng Granite Skywalk from above. Ganda. Mga rock formation. Hindi ko ma-imagine pa paano na-form to. Pero yeah, marvel of nature. Okay, sa paakyat doon sa stairs. Woohoo! So ito, nakakatakot siya actually kasi hangin to. Sa baba. Hangin siya. Hangin. Achievement unlocked. Congrats. Ano yan, coastal area siya sa southernmost part siya ng WA. Napaka-blessed din namin, nag-Sunday mass kami doon. Tatimingan namin ang nagmimisa sa Filipino priest. Nag-whale watching, nag-hiking kami. Kaya nag-stay kami sa isang chalet. Para din siyang villa, tawag nila dito kasi chalet. Actually nung nagpunta kami sa Albany, medyo masama yung pakiramdam ko kaya hindi ko na rin na-upload yung mga videos doon. Nag-upload ako shorts sa YouTube. Gusto ko na rin i-shoutout yung mga subscribers natin saka yung mga nagpapatulong sa atin. Ayun sina Jonathan Manalo, si Roel Tabarangao, Jacqueline Concepcion Morales, Joel Lau, yan, then si Date Zenag, Jiel Seniano. Mga nagme-message sa akin yan sa FB page natin, sa Awit Kabalen. Yun yung mga nabanggit ko. Usually, ang tinatanong nila sa akin yung sa CDR, which is part ng pagpapasa sa Engineers Australia. Then yung iba naman nanghihingi din ng review materials for taking the English exam. Bali ngayon sana, gusto kong i-share sa inyo yung mga tips na ginagawa ko para makatipid din dito. At the same time, kung okay pa ba or gano'n pa ba ka-okay dito sa Western Australia or even sa buong
Australia. So kaya ako naisipan na share yung mga pagtitipid na ginagawa ko dito. Siyempre, as an OFW, alam naman natin na ang kultura ng Pinoy is kailangan magtipid lagi para yung masasave natin is napapadala natin sa family. Ito, parang common to sa mga OFW na kailangan natin din i-balance yung pinapadala natin, yung sinasave natin para sa sarili, and iba rin yung mga investment natin, iba yung investment natin para sa ating education, yung mga bagay na din. So, bakit ko ba i-share to? Bakit ba? Sino ba? Kasi, lately, nanonood ako ng mga financial advices as a Filipino worker abroad. Gusto ko na yung mga kaibigan nating Pilipino or mga kapwa nating Pilipino magkaroon din sila ng idea kung ano yung mga magagandang practices and ways para makasave. Kasi ako din, dati hindi ako ganun kaayos or kagaling sa pag-save. Medyo wala akong idea sa financial literacy, but through yung mga nababasa ko, mga books and yung mga video advice, especially si Sir Francis Kong, yan, napakabait niya. Actually, minessage ko yung page niya, siya mismo yung nag-reply, yung writer. Sikat na financial advisor sa Philippines, and si Sir Chin Kitan, yan. Nag-subscribe din ako dun sa, sa channel niya. Ang dami ko natutunan na advices, mga diskarte sa kanila, which is na-try kong i-apply ng pakunti-kunti. So dito naman, mostly to sa mga full-time kasi lagi kong kinoconsider yung mga case ng iba, lalo na yung mga na hindi na mamax yung working hours nila sa pag-work. So dito naman, ang kita naman or ang katulad ng na-discuss ko dati sa isang vlog, okay naman siya, nakakapag-save ka, and then nababayaran mo yung mga basis mo, bibili mo kung may gusto kang bilhin. Pero ngayon, tinatry ko na i-practice yung tinatawag nilang late gratification. So, apart pa dun sa pagsisave, iniiwasan ko din na mag-impulse buying. Hindi porkit nakita ko siya na maganda is bibili ko or na gusto. Hindi ko siya binibili. Kasi kapag ganun yung naging practice niya, nagiging minimal yung save natin. Pagka nangailangan tayo, lalo na pag sa retire, baka wala tayong makuha. Although dito sa Australia, yung superannuation na tinatawag nila, isa yung fund na nakukuha mo siya after retirement. Private insurance siya na ikaw ang pipili pag na-employ ka dito. May mga choices ka. Para siyang sa atin, mga Sun Life, ganyan, FW, True Life, para din siyang ganun. Pero dito, mandatory kasi na ang isang employee kailangan ng superannuation. So yun, even na may ganun ka, syempre, hanggat maaari, kailangan mag-save ka. Tulad ko, pupunta ko dito. Nung nakuha ko yung license ko, pwede na akong bumili ng sasakyan. Pwede na akong bumili ng yan. Pero hindi ko siya ginawa kasi nabanggit ko na rin na hindi siya worth it. Lalo na madalas akong wala dito sa Perth. Nasa regional ako. Doon ako nag-work. So, unless nga kung kailangan ng family, hanggat pare, huwag kang bibili ng train kasi ang ganda ng dito, ways of transport. May train, may bus na both na convenient na modes of transport. And then dito rin, sa salary mo, ito parang hack na to ng mga employer. Pwede kang mamili ng bank. Dito kasi hindi yung employer ang nagbibigay sa'yo ng bank account. Ibibigay mo yung existing mong bank account sa magiging employer. And then, yung sa amin, maganda siya kasi may option ka na dalawa yung account mo. Then, isa-set mo yung percentage kung magkano yung pupunta dun sa certain na account. Say for example, sa 70-30 o kaya 50-50. Ikaw bahala kung ano yung preference mo. In that way, nakaka-save ka automatic pagka-receive mo pa lang ng share. Isa yun, savings before yung mga expense. Which is nangyayari na, hindi ko lang namamalayan. Sinet ko yun dito sa HR namin. Gagawa ko na siya. And I highly suggest na kung nag-o-offer ng ganyan na set up yung company sa payroll, lalo na sa mga nandito sa Australia, i-grab nyo. Kasi effective siya na way na makapag-save. Tapos kung may free meal, kasi may free meal kami sa site. Although minsan hindi ganun ka-okay yung loot. Pero minsan tinatsaga natin para hindi masyadong magastos. Ako, nakakapagluto ako dun sa pantry namin kasi may mga bilihan din ng food pero ang mahal. Say, bumili ako ng isang meal, inaabot ako ng mga $15 hanggang $25 yung isang meal. Ang ginawa ko ngayon, bibili na ako ng rice, then dun ko na lang sinasayang rice cook. Yun, yung preparing your own food para naman dun sa mga nasa city. Yun, magbaon tayo. Mahal ng food ngayon. Kasi, sabihin naman natin na wala na tayong time and ganito lang naman yung amount. Halimbawa, $30 lang naman yan a day. Yung kasing $20 na yun, kapag inipon mo yun, sa 1 week is 100. So, times 4 in a month, meron kang 400 a month. Tapos, pag inipon mo siya in 1 year, meron kang $480. So, imagine niyo kung magkano yung $480 na matitipid nyo. Pwede nyo nang i-invest yun, like kung meron kayong crypto or meron kayong stocks, ganyan, na pag nag-interest, nakapili kayo ng magandang share or stock, kumikita yung pera nyo, passive income. So, yun, sa meal, suggest hanggat kaya, magbaon tayo or mag-prepare sarili food. And then, mga pasyalan, syempre, hindi naman natin may iwasan yung hindi mamasyal. Dito, maraming mga places na
ka pwedeng puntahan. Free naman, wala naman bayad. Walang entrance. Like yung beach. Ang daming beach dito na free for for public. Then even na free for public, kompleto yung amenities niya. May CR, may mga resto sa paligid, may lifeguard. Yun yung mga ganong bagay samantalahin natin mga park. Yan. Para lang kontra init din. Para yun nga, parang libangan dito pag mga free time natin or pag day off. Especially kung may family, may mga anak. Tulad nila, Kuya Eli. Uso kasi dito na yung party, ginaganap mo na lang sa mga park. Which is ang galing nga. Kasi siguro magbabayad ka minimal sa mga iba para lang pang maintenance lang ng park. Parang donation lang actually. Which is napaka-tipid nga dito. So yun, yung mga pasyalan. Samantalahin natin yung mga free. Kasi galing din naman sa tax ng tao yan. Dahil nga, malaki-laki din yung tax na nakukulat dito. Kaya binabalik naman ng government web services or yung amusement. Or minsan via subsidy. Like for electricity subsidy or water subsidy kung ano na utility. Pag natapos yung taon, kukumpute nila yun tapos ibabalik nila kung ano man rate na proportional sa bawat resident dito sa Australia. So, yun, hindi naman sa KJ ako, pero kasi hindi ako masyadong naglalabas dito. Mas prefer ko pa minsan kasi na magpahinga eh. Kaya depende din. Kaya yun, yung transportation, yung unahin natin saving, then yun nga yung kung set aside tayo ng isa pang account para sa automatic savings sa employer, yung prepare ng food natin, mga free services, yun, i-grab natin yan. Kasi maraming free dito na hindi natin napapansin. Tulad yung isa na banggit ko kanina, bus dito pag Sunday, free siya. Walang bayad yung public transport, either bus or train. Ang alam ko dito yun sa Western Australia or sa Perth. In terms sa Sydney, sa South Australia, sa Canberra, sa Queensland, hindi ko sure. Pero dito sa Western Australia, yun. Kasi yun under ng transport. Free nila yung which is ang intindi ko doon. Yung government ang nag-shoulder. Kasi na-encourage nila na, yun nga, mamasyal yung mga tao para yung economy nila maging healthy. Lakad-lakad lang tayo. So sinasabi ko yung pagtitipid na lalo na kung medyo bata pa kayo. Samantalahin nyo na kung makakapagtipid kayo, makakapag-save kayo. Grab niyo yung opportunity. Yan, yung mga financial literacy, madalas hindi yan tinuturo sa school. Pero as you go along sa career nyo, pag nag-work na tayo, na appreciate natin yan, yung pagsisave. Lalo na pag may binabayaran na kayo. Kaya ako, kasi na-encounter ko lang doon nga sa mga binabasa ko, sa mga advisor, magtipid tayo hanggat kaya or natuto tayo mag-invest din sa early as pa. Kaya yun, suggest ko yun sa mga kapwa Pinoy natin na nasa abroad. Alam naman natin yung buhay sa Philippines. Hindi siya ganun kadali. Kaya samantalayin natin kapag may chance tayo makapag-save. So yun pa rin yung part pa rin yung Hackett Hall. Ito itong building na to. Yung daddy siyang building. Hindi ko sure kung anong likod sa nasa kabilang street. Ayan. Yan yung mga building na yan. So imagine niyo yung maintenance ng mga bagay na yan. Mga structure na yan. Yan, lahat yan. Minimaintain ng government yan. Ngayon na ako nabanda dito kasi hindi ako madalas lumalabas dahil nga nagtitipid tayo. Pero lately, para nakakaramdam na ako ng inip. So, isa rin yun. Kaya sa content na to, gusto kong i-combine or pagsamahin yung saving o yung pagtitipid natin. Saka yung homesick. Yan, homesick. Yan ang unang kalaban ng mga Pilipino. Lalo yung mga anak, asawa. Pero kahit ako, naho-homesick din tayo. So, ang homesick kasi pag tinamaan ka niyan, minsan nagtatrabaho ko, share ko lang, biglaan lang. Parang naalala ko yung family sa Pinas. Then, yun, parang makakaramdam pa ng biglang. Yun yung matindi. And mas mahirap siguro na imagine ko sa mga seaman dahil kung wala silang ways of communication lagi. Unlike sa atin na mga land-based, pwede tayo tumawag sa Pinas as long as na may internet, ganyan, may phone ka. Pwede mong gawin siya anytime. Pagka nakaka-homesick tayo mga Pilipino. Ang importante dyan, unang-una yan, dasal tayo. Tapos, pangalawa, kung makakatawag ka sa family natin, gawin natin. Kung hindi naman din ganun na magkakos ka, gawin natin. Pangatlo, libangan or mamasyal ka. Kasi pag hinayaan mo na kainin ka ng homesick, isa lang ang kalalabasan yan. Uwian tayo. Dahil alam naman natin na tayo mga OFW na nagtitis din tayo. Trivia time. Trivia ko ngayon. Nung birthday ako dito, hindi ako lalo na nasa site kami. Wala naman kami dito sa city. Hindi ako nagpainom. Sila nagpainom. This is masarap. Kasi sila gagastos. Share. Sila yung bibili ng cake. Then, syempre cake. Then yung beer. Yun lang. Then, okay na kami. So, hindi siya magastos. So, yun. Isang advantage yun na nakakatulong din sa pagtitipid dito sa Australia. Okay?